Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula po noong buwan ng Agosto ay ang tinatalakay natin ay tungkol sa paano mapatatatag ang iglesia. Kailangan ang iglesia, ang mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay manatiling matatag hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sa Colosas 1:28 ay ganito po ang sabi. Yan ang dahilan kung bakit namin ipinapangaral si Kristo. Ang lahat ay aming binababalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa na ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ang dahilan kung bakit masigasig si Apostol Pablo sa pangangaral, pagtuturo at pagpapaalaala sa mga kapatid ay dahil gusto niya na maiharap sa Diyos Ama ang bawat isang mananampalataya na banal at walang kapintasan. Lahat ng kaalaman na mayroon si Pablo ay sinisikap niyang ituro sa mga mananampalataya nung panahon niya. Gusto ni Pablo na makatiyak na ang mga mananampalataya ay magpapatuloy sa kanilang pananalig kay Kristo. May isang tao na nagsabi na ang pagiging Kristiyano ay hindi pamamasyal sa isang magandang parke, kundi ito ay isang pakikipagdigma, isang pakikipaglaban. Sa mga nakaraang pag-aaral natin ay natutunan natin na ang mga Kristiyano ay mayroong tatlong matitinding kalaban. Ang masamang nasa ng laman na nasa sa atin, ang masamang kalakaran ng sanlibutan, at ang hukbo ng kasamaan na namamayani sa daigdig. Ang masasamang pita ng laman ay gumagawa mula sa loob natin para magnasa tayo at gumawa ng mga bagay na makalaman at taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang masamang kalakaran naman ng mundo ay humahatak sa atin mula sa labas para tularan natin at gawin ang masamang ginagawa ng mga taong makasanlibutan. Sa Efeso 6:12 naman ay ipinakikilala ang ikatlo nating kalaban. Ang sabi doon, sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sapagkat hindi kayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang Kristiyano ay nasa gitna ng laban. Mayroon tayong tatlong kalaban. Ang ating kalaban ay hindi mga tao, kundi mga espiritual na hukbo ng kasamaan. Tayo ay tao, may laman at dugo, physical at mortal. Ngunit ang kalaban natin ay hukbong espiritual. Kung tao sana, ay daanin na lamang natin sa suntukan at pag na-knockout natin sila, tapos na ang laban. Okay lang sana kung tao, baka kakayanin pa natin. Ngunit ang kalaban natin ay mga espiritu. Hindi natin nakikita, pero gumagawa sila laban sa atin. Dahil ang kalaban natin ay higit na malakas, higit na makapangyarihan, higit na organisado, higit na madami kesa sa atin, dihado ang laban natin. Wala tayong kalaban-laban sa kanila. Tiyak ang ating pagkatalo. Ngunit hindi papayag ang Diyos na matatalo tayo. Mahal na mahal tayo ng Diyos at ang sabi sa Juan 10:10, ang gusto niya para sa atin ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus, upang ang hindi natin kayang magawa sa ating sarili ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nung binasa natin kanina sa Colosas 1:28, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, ay pwede na tayong maiharap sa Diyos na banal at walang kapintasan. Posible na tayong magtagumpay laban sa tatlo nating kalaban dahil sa lakas at kapangyarihan ni Kristo. Nagtagumpay na si Kristo sa krus
ngunit hindi ito nangangahulugan na wala na tayong laban. Ang tatlong grupo na kalaban natin ay naririyan pa rin, buhay na buhay, malakas at makapangyarihan, at palaging naghahanap ng pagkakataon para tayo ay talunin. Kung gayon, dapat tayong palaging nakahanda sa pakikipagbaka. Ang ating laban ay panghabang buhay at tuloy-tuloy. Kumbaga sa military, ang mga Kristiyano ay dapat palaging naka-red alert. Walang panahon sa buhay ng Kristiyano na hindi naka-red alert. Ngunit kagaya ng mga sundalo, habang nagtatagal ang laban, napapagod tayo at nauubusan ng lakas. Nauumay tayo sa palagi ng pakikipagbaka. At yun naman ang panahon na hinihintay ng ating kalaban para tayo bigyan ng final blow at ganap na matalo. Ano ang gagawin ng Kristiyano para siya makatagal at manatiling matatag sa gitna ng laban? Mayroon pong tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Makibukas kayo sa akin sa Efeso 6, 10 hanggang 20. Efeso 6, 10 hanggang 20. At ang sabi po doon, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong makatatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balitang ito, ako'y sinugo at ngayon natatanikalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Paano mananatiling matatag ang Kristiyano sa gitna ng pakikipaglaban? Una, kumuha tayo ng lakas sa Panginoon. Sabi ng Efeso 6:10, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ang bahaging ito ng sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso ay sulat ng pamamaalam sapagkat malapit nang bitayin sa Roma si Apostol Pablo ng panahong ito. Inaalaala niya ang magiging kalagayan ng mga kapatid sa Efeso kapag siya ay wala na. Kaya sabi sa talata, sa wakas. Ito ay pangwakas na paalaala at tagubilin ni Pablo sa kanila. Ang huling salita na gusto ni Apostol Pablo na iwan sa kanila ay ito, magpakatibay kayo. Kung si Pablo ang tatanungin, ayaw niyang iwan ang mga iglesyang natayo sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Sa Filipos 1:22 hanggang 24 ay sinabi ni Pablo, hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Kung papanaw ako, makakapiling ko na si Kristo at yun ay lalong mabuti para sa akin. Ngunit kung mananatili akong buhay, makakabuti naman sa inyo at matutulungan ko kayong magpatuloy na may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon.
Nag-aalala si Pablo na kapag wala na siya, ay manghihina ang mga kapatid at tuluyang manlalamig at tatalikod sa Panginoon. Bilang kanilang ama sa pananampalataya, nais niyang tiyakin na magpapatuloy sila. Kaya bago siya umalis ay ibinilin niya sa kanila, magpakatibay kayo. Hindi sa sarili ninyong lakas o kakayanan, kundi sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Iniwan ni Pablo ang isang tiyak na sikreto kung paano tatagal sa pakikipaglaban sa kaaway. Ang tendency ng tao ay umasa sa tao. Kahit tayo man, sa ating mga leader tayo umaasa. Kapag pinanghihinaan tayo ng loob, kapag matindi ang dagok ng buhay, kapag confused tayo at hindi natin alam kung ano ang gagawin, kapag bumabagsak tayo sa kasalanan, palaging ang ating mga leader, ang ating takbuhan, at sa kanila tayo humihingi ng tulong. At sila naman ay naririyan para tayo tulungan at alalayan. Ngunit sila hindi palaging naririyan. Isang araw ay wala na sila, kukunin na sila ng Panginoon sa atin. Hindi sila mananatili sa ating tabi magpakailanman. Ngunit mayroong isang available sa atin na hindi mawawala magpakailanman, ang Panginoong Jesus. From everlasting to everlasting, He is God. Sabi sa Hebreo 13 verse 8, si Hesukristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman. Ang Panginoong Jesus ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun pa rin siya hanggang ngayon at ganun pa rin siya magpakailanman. Ang kanyang pangako sa huling bahagi ng Hebreo 13 verse 5, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang Diyos na hindi nagbabago kailanman ang nangako na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Kaya't yung sabi ni Pablo sa Efeso, magpakatibay kayo sa inyong pakikipag-isa sa Panginoon. Nakipag-isa na tayo sa Panginoon. Nananahan na ang Panginoon sa atin at tayo naman ay forever nang sa Panginoon. Kaya magpakatibay tayo. May dahilan kung bakit tayo dapat magpakatibay. Dahil tayo ay sa Diyos na. Hindi tayo i-give up ng Panginoon kahit anong mangyari. Hindi tayo ibibigay ng Diyos sa ating kaaway para lapain at paglaruan. Hindi papayagan ng Diyos na maagaw tayo ninuman mula sa kanyang mga kamay. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sabi ng Roma 8:38 hanggang 39. Inilaan ng Diyos sa atin ang kanyang dakilang kapangyarihan upang tiyakin na tayo ay magtatagumpay. Sa unang Korinto 12:9 ay sinabi, ang tulong ko'y sapat sa pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Ang Diyos na ating pinagtiwalaan ay ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Diyos, ang matapat at hindi nagpapabayang Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wala ng kapangyarihan na hihigit pa sa kanyang kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yon ang iniaalok niya sa atin sa panahon ng ating kahinaan. Bakit tayo mawawala ng pag-asa? Bakit tayo susuko? Gayong tiyak ang ating tagumpay. Umasa tayo na ang Diyos na nananahan sa atin ang tutulong sa atin. Ang sabi sa Efeso 1:19 hanggang 20, ang kapangyarihang available sa atin ay ang kapangyarihang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Jesus mula sa mga patay. Isipin ninyo mga kapatid, ganung kalakas na kapangyarihan ang available para gamitin natin. Yung kapangyarihang bumuhay na mag-uli sa Panginoong Jesus mula sa mga patay. Kung wala tayong laban sa ating mga kalaban, dahil sila ay espiritual at makapangyarihan kaysa sa atin, ang dakilang kapangyarihan ng Diyos ay available sa atin.
Hindi natin lalabanan ang ating kaaway sa pamamagitan ng ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sa unang Juan 4:4 ay sinasabi, "Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan na ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa espiritong nasa mga makasanglibutan." Sabi ni Juan, tayo ay sa Diyos. Hindi tayo i-give up ng Diyos. Iingatan tayo at tutulungan ng Diyos. Magtatagumpay tayo dahil ang espiritong nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa sa espiritong nasa sanlibutan. Kung makapangyarihan ang nasa sanlibutan, higit na makapangyarihan ang espiritong nasa atin. Wala tayong dapat ikatakot at wala tayong dapat katakutan. Natatandaan ba ninyo si David nang siya'y makipaglaban kay Goliath? Ang sabi sa unang Samuel 17:45, "Lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak." Matibay ang pananalig at paniniwala ni David sa Diyos. Sabi niya sa verse 47, "At makikita ng lahat na naririto na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Ang laki-laki ng tiwala ni David sa magagawa ng Diyos. Sa ating sitwasyon, hindi na dehado ang laban. Tiyak na ang ating tagumpay kung aasa tayo sa tulong ng banal na Espiritu. Kung gayon, ang buhay ng Kristiyano ay araw-araw na pagdepende sa tulong ng banal na Espiritu. Araw-araw ang ating laban, kaya araw-araw din ang pagdepende natin sa Diyos. Anytime i-strike ang kalaban, kaya kailangan lagi tayong handa. Lagi tayong nakadepende sa Diyos. Sa oras na lumubay tayo sa pagkakadepende sa Diyos, sa oras na umasa tayo sa sarili nating magagawa, pag lumusob ang kalaban, tiyak na matatalo tayo. Ang Kristiyano na maaari lamang manatiling matatag sa pakikipaglaban ay ang Kristiyanong nananatiling nakadepende sa Diyos araw-araw. Tiyak na ang ating tagumpay, ngunit natatalo tayo kapag iniiwan natin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Tayo ang lumalayo sa Kanya at nagsasarili. Gaano man natin pinangangatwiranan ang ating ginagawa, kapag naigugupo tayo ng kalaban, tiyak na yun ay dahil lumayo tayo sa Diyos. Walang Kristiyanong mabibigo kung umaasa tayo sa tulong ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Kapag umaatake ang alinman sa tatlo nating kalaban, sabihin natin agad, "Lord, I need you here. Give me wisdom, give me strength, give me resilience to resist the enemy." Sabi sa Santiago 4:7, "Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo." Kaya nga, dahil tayo'y mahina at ang ating kalaban ay higit na makapangyarihan kesa sa atin, kaya nga, dapat tayong magpasakop sa Diyos. Ang dahilan kaya dapat tayong magpasakop sa Diyos ay dahil hindi natin kaya ang ating kalaban sa ating sarili lamang. Magpasakop tayo sa Diyos at labanan natin ang dyablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi ng ating talata, lalayuan niya kayo. Nilalayuan ng dyablo ang Kristiyanong lumalaban, ngunit pinaglalaruan ng dyablo ang Kristiyanong nakikiayon sa Kanya. Labanan natin ang dyablo sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ang pangalawang sikreto po para maging matatag sa pakikipaglaban ay ang pagsusuot ng kasuotang pandigma na ibinigay sa atin ng Panginoon.
Ang sabi po doon sa binasa natin kanina sa Efeso 6:11, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Ang talagang kalaban natin ay ang dyablo. Ang ating masasamang tita at ang mga masasamang kalakaran ng mundo, lahat ng ito ay bunga ng paggawa ng dyablo sa buhay ng mga tao, simula pa noong panahon ni Adan at ni Eva hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Ang maraming pakana ng dyablo, marami ang pakana ng dyablo kung paano tayo ibabagsak at tatalunin. Ang gusto ng dyablo ay wasakin ang ating buhay. Alisan tayo ng kapayapaan at kaligayahan. Biguin tayo sa pagsunod sa Diyos at gawing miserable ang ating buhay. Sa Efeso 6:12 ay mababasa natin at makikilala natin kung anong klase ang ating kalaban. Ang sabi doon, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ang ating kalaban ay hindi natin nakikita, ngunit sila ay makapangyarihan. Sila ang namamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan. May kadilimang namamayani sa daigdig na ito. Sila ang puwersang nasa likod ng mga taong gumagawa ng kasamaan. At hindi sila kakaunti, sila ay hukbo. Hindi lamang hukbo, kundi hukbo ng kasamaan. Sila ang ating kalaban. Pagkatapos na ipakilala ang ating kalaban, sunod na sinabi naman ni Pablo sa verse 13, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. At pagkatapos ng inyong pakikipaglaban, ay matatag pa rin kayong nakatatayo. Alam ni Pablo na matindi ang laban at matindi ang kalaban. Kaya ibinigay niya ang pangalawang sekreto para tayo makatatag sa pakikipaglaban. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Ang salitang kaya't sa pasimula ng verse 13 ay nagpapakita na ang sinasabi ng verse 13 ay solusyon sa problemang ipinakita ng verse 12. Sa verse 12 ay ipinakita na ang ating kalaban ay makapangyarihan at higit na malakas kesa sa atin. Yun ang ating problema. Pagdating sa verse 13 ay ipinakita naman ang solusyon sa problemang nakita natin sa verse 12. Ano ang solusyon? Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi tayo iniwanan ng Diyos na walang armas. Binigyan tayo ng armas ng Diyos laban sa ating kalaban. At kung gagamitin natin ang ating kasuotang pandigma, ang sabi ng verse 13, makatatagal tayo sa pakikipaglaban. Gaano man katagal ang laban na yan. Sabi ko kanina, ang pakikipaglaban natin ay panghabang buhay. Habang buhay tayo, ituloy-tuloy ang laban. Walang pahingahan. Araw-araw ang laban. Ngunit ang sabi ng verse 13, kung isusuot natin ang mga kasuotang pandigmang mula sa Diyos, makatatagal tayo sa laban. At pagkatapos ng ating pakikipagbaka, matatag pa rin tayong makatatayo. Pambihirang pangako yan ng Diyos. Dapat maging pampalakas ng ating loob ang katotohanan na hindi tayo papayagan ng Diyos na matalo at bumagsak. Dadaan tayo sa laban at maaaring magtagal ang laban. At maaari tayong masugatan at masaktan habang nakikipaglaban. Maaaring pansamantala tayong bumagsak. Ngunit hindi magtatapos ang laban na tayo ay talunan, kundi matatag pa rin tayong makatatayo. Walang dahilan para tayo sumuko sa laban.
at walang dahilan para tayo magpatianod sa mga pakana ng ating kalaban. Inisa-isa sa verse 14 to 17 ang ating kasuotang pandigma, at ito'y hindi mga physical na armas kundi espiritual. Ang mga ito'y nasa atin na, tinanggap na natin mula sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalig kay Kristo. Una sa lahat ay ang sinturon ng katotohanan. Ang mabuting balita na sinampalatayanan at tinanggap natin, at ang lahat ng mga katotohanan na natututunan at naririnig natin mula sa salita ng Diyos ay gamitin natin na pamigkis sa ating mga bewang. Ang mga kaalaman at pagtuturo na ating natatanggap ay wag lamang nating iipunin sa ating isip, kundi gamitin natin araw-araw laban sa ating kaaway. I-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga katotohanan ito ang magpapatibay sa atin. Parang bakal na inilalagay natin sa butas ng hollow block kapag tayo'y nagpapatas ng pader. Ang bakal ang nagpapatibay sa hollow block para ang pader ay hindi gumewang, para ang pader ay hindi bumagsak. Panghawakan natin at panaligan ang mga katotohanang natututunan natin, at yun ang magpapatibay sa atin. Yun ang magsisilbing kalakasan natin araw-araw. Armas natin laban sa kaaway ang mga katotohanang nauunawaan natin. Pangalawa ay ang baluti o ang breastplate ng pagiging matuwid. Simula nang sumampalataya tayo kay Kristo, tinuruan tayo kung paano magiging matuwid. Ang katuwiran ni Kristo ay parang breastplate na ipinantatakip natin sa ating dibdib. Kung aatakihin ng kalaban ang ating puso, ang ating damdamin, ang ating nararamdaman, ang ating kalooban, gagamitin natin ang katuwiran ng Diyos para labanan ang lahat ng mga pag-atake ng kaaway. Hindi tayo papayag na mapupuno tayo ng hirap ng loob, ng galit, ng puot, ng hinanakit, ng kawalan ng pagpapatawad, ng kapaitan, o ng masamang isip laban sa ating kapwa. Ang mga ito ay armas ni Satanas laban sa atin para tayo gawing walang kabuluhan at walang pakinabang. Ito'y mga armas ni Satanas para tayo pagwatak-watakin at pag-away-awayin. Kung ang mga anak ng Diyos ay naglalaban-laban sa isa't isa at nagngangat-ngatan, panunuuri na lamang tayo ng kalaban habang tayo'y nagpapatayan sa isa't isa. Ang katuwiran at kabanalan ng Diyos ay nagsasabi na ibigin mo ang iyong kaaway, gawan mo ng masama na mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. Patawarin mo ang nagkakasala sa iyo, at hanggat maaari ay panatilihin natin ang kapayapaan sa isa't isa. Kung ang matuwid na prinsipyong ito ng Diyos ang paiirali natin, mawawalan ng armas si Satanas laban sa atin. Pangatlo, ang sapatos o ang panyapak. Ang ating sapatos naman ay ang pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasang tinanggap natin kay Kristo. Ang mga tao sa mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Katungkulan natin na ibahagi sa kanila ang pagliligtas na iniaalok ni Kristo. Kung paanong ang sapatos ay suot-suot natin saan man tayo pumunta, saan man tayo makarating, magpatutuo tayo sa mga tao tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Ang sabi sa unang Pedro 2:9, datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Pinili tayo ng Diyos na maging Kanya mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan
upang maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Tinawag tayo ng Diyos mula sa kadiliman upang tulungan din naman natin ang iba na makatakas sa kadiliman. Ang mga nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas ay kailangang mahango mula doon at madala sa paghahari ng Diyos. At tayo ang kasangkapan ng Diyos para gawin yun. Huwag tayong manahimik. Ipagsabi natin sa iba ang pakikipagkasundo sa Diyos na ginawa ni Kristo sa krus. Habang dumadami ang nagiging mga anak ng Diyos, umuunti naman ang mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Nagagapit natin ang kalaban sa ganitong paraan, one person at a time. Pang-apat, kalasag ng pananampalataya. Aatakihin tayo ng ating kalaban sa pamamagitan ng karamdaman, sobrang kahirapan, paghihikahos, masasama o mapapait na karanasan, kaapihan, gutom, at maaari niya tayong patayin ang ilan sa atin o ang mga mahal natin sa buhay. Ang mga ito ay parang pana at sibat na iniuulos sa atin ng kaaway. Maaari tayong maitumba ng mga karanasan ito. Ngunit ang panangga natin laban sa mga ito ay ang pananampalataya. Ang ating pananalig sa Diyos ay parang kalasag na ipinangsasangga natin laban sa mga ulos ng kaaway. Nilalabanan natin ang mga pakana ng kaaway sa pamamagitan ng ating matibay na pananalig sa Diyos. Huwag nating pag-aalinlanganan ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan. Anuman ang pakana ng kaaway laban sa atin, sasanggahin natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya. Huwag tayong papayag na manghihina ang ating pananalig sa Diyos dahil sa ating mga nararanasan. Sa halip, ay patatatagin natin, idideklara natin, gaano man kahirap ang ating pinagdadaanan, ay sasabihin natin, Lord, I believe in you. I put my trust in you. Hindi ko papayagan ang mga karanasang ito na maigupo ang aking pananalig sa iyo. Sa halip, Panginoon, lalong pagtitibayin ko ang aking commitment sa iyo. Gamitin natin ang pananalig bilang panangga sa lahat ng palaso ng kaaway. Panglima, ang helmet ng kaligtasan. Ang kaligtasang tinanggap natin mula kay Kristo ay parang helmet na mag-iingat sa ating isip. Maraming bulaang guro at bulaang propeta ang maririnig natin at magtuturo sa atin ng lahat ng kasinungalingan para tayo iligaw at ilayo sa Diyos. Ngunit ang kaligtasang tinanggap natin kay Kristo, ang ating panlaban sa mga maling katuruang ito. Natutunan natin na walang taong maliligtas sa puot at parusa ng Diyos dahil sa kasalanan, maliban na sumampalataya siya at manalig sa Panginoong Hesus. Walang ibang paraan na ibinigay ang Diyos para ang tao ay maligtas, maliban sa Panginoong Hesus. Kaya magturo man ng iba't ibang bagay, iba't ibang paraan ng kaligtasan, ang ibang mga tao, maliban sa natutunan na natin, huwag natin silang paniniwalaan. Tayo ay iniligtas na ni Kristo, at anumang ituturo nila na taliwasa ang natutunan natin, ay pawang kasinungalingan at panlilinlang lamang. Magpakatatag tayo sa kaligtasan na natutunan at tinanggap natin mula sa Panginoon. Kung hindi tayo magiging matatag, madadala tayo at maniniwala tayo sa ibang bagay maliban kay Kristo. At panghuli, ang ating tabak. Ang tabak na gagamitin natin laban sa kaaway ay ang salita ng Diyos. Lahat ng binanggit ko kanina ay defensive na mga armas. Ngunit ang panghuli ay offensive.
pang-opensiba. Tayo ang susugod sa kalaban gamit ang salita ng Diyos. Tayo ang aatake. Tayo ang uulos gamit ang salita ng Diyos. Lahat ng kasinungalingan at mga maling aral ay ibubulgar natin sa pamamagitan ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga sa Kristiyano na nagbabasa at nagbubulay lagi ng salita ng Diyos. Pagdami ng ating nalalaman mula sa salita ng Diyos, paglakas ng ating opensiba laban sa kaaway. Ang lahat ng kasinungalingan at pandaraya ng kaaway ay madidiskubre natin at mamamalaya natin gamit ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Malilinlang ka ng kaaway kung kulang ka sa kaalaman. Madali kang matatangay ng mga kasinungalingan kung hindi mo alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang ginagamit ng mga bulaang guro sa kanilang pagtuturo ay Biblia din. Kaya kung hindi mo alam kung ano ang itinuturo ng Biblia, yung konting-konting pagkakaiba sa itinuturo ng mga bulaang guro at sa itinuturo ng Biblia ay maaring mag-akay sa iyo sa kapahamakan. Katungkulan mo sa iyong sarili na palakasin ang nauunawaan mo mula sa salita ng Diyos. Ang tabak natin laban sa kalaban ay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, dapat ang tabak ay dala-dala natin every time saan man tayo pumunta. Ini-encourage ko kayo na bumili ng isang maliit na Bible na palaging nasa bag ninyo saan man kayo pumunta. At kung hindi man maaaring dala-dala natin ang ating Biblia para buksan kapag kinakailangan natin siya, magsaulo tayo ng mga salita ng Diyos mula sa Biblia. Mag-memorize tayo, i-keep natin siya sa ating isip para kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin siya. Ang mga salita ng Diyos ay araw-araw nating pagmuni-munian, pagbulay-bulayan. Kasi ang mga katotohanan yun ay magiging bahagi na ng ating pagkatao, magiging bahagi ng ating subconscious mind. At siya'y magagamit natin anytime nakakailanganin natin siya para pabulaanan ang mga kasinungalingan ng kaaway. Tabak natin laban sa kaaway ang salita ng Diyos. At kung ang anim na bagay na ito, mga kapatid, ang anim na kasuotang pandigma na ito, ay araw-araw nating isinusuot, araw-araw nating daladala, araw-araw nating ginagamit. Ang sabi ng verse 13, makatatag tayo sa pakikipaglaban at pagkatapos ng ating pakikipaglaban ay matatag pa rin tayong makatatayo. Ang pangatlong sekreto kung paano magiging matatag sa gitna ng laban ay ang panalangin. Sabi sa Efesos 6:18-20, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako na ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang mabuting balita. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayon nabibilanggo. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang, gaya ng nararapat. Ang pangatlong sikreto para manatiling matatag sa gitna ng laban ay ang panalangin. Ang utos ni Pablo, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kanina sa unang punto ay natutunan natin na kailangan nating dumepende sa lakas at kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, iba ang pagdepende sa kapangyarihan ng Diyos at iba din naman ang pananalangin. Maaring sa puso mo at sa isip mo ay sa Diyos ka umaasa at hindi ka nananalig sa iyong sariling magagawa, ngunit hindi ka naman nananalangin. Napakahalaga na dumidepende tayo sa Diyos.
Ngunit mahalaga din na tayo ay nananalangin. Nababasa ng Diyos ang ating puso. Alam niya kung sa Kanya tayo umaasa o sa ating sarili tayo nananangan. Alam ng Diyos kung tayo'y nag-aalinlangan o kung tayo'y nananalig sa Kanya. Bakit kailangan pa nating manalangin? Ay alam na pala niya. Sabi sa Mateo 6:8, bago pa natin hilingin ang ating hihilingin, alam na ng ating amang nasa langit kung ano ang ating hihingin. Kaya bakit pa tayo mananalangin ay alam na pala niya? Dahil ang pananalangin ay isang utos na kailangan natin sundin. Iniutos ni Pablo na palagi kayong manalangin sa lahat ng pagkakataon. Ito din ang utos ng Panginoong Jesus. Sa Mateo 7:7 at sa Juan 14:13-14 ay sinabi ni Jesus, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Anumang hilingin ninyo sa Ama sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kaya bagamat alam na ng Diyos ang ating kailangan, inuutusan pa rin tayo na humingi at manalangin. Gusto ng Diyos na makikipag-interact tayo sa Kanya. Kapag nananalangin tayo, nagkakaroon tayo ng panahon na makasama at makausap ang Diyos. Yan ang panahon na nakikipag-usap tayo sa Diyos at ang Diyos naman ay nakapagsasalita sa atin at nakikinig tayo sa Kanya. May mga special impressions at instructions ang Diyos sa bawat sitwasyon na pinagdadaanan natin. At natatanggap natin ang mga ito habang tayo ay nananalangin. Hindi natin matatanggap ang mga specific instructions ng Diyos kung tayo ay busy at ang pansin natin ay nasa ibang bagay. Kahit sa isip natin ay sa Diyos tayo dumidepende, matutokso tayong gamitin ang ating sariling pamamaraan kapag hindi tayo nakikinig sa Diyos sa panalangin. Sa panalangin ay maipapakita ng Diyos sa atin ang Kanyang sariling pananaw, estratehiya o solusyon sa ating problemang kinakaharap. Ang ating pananaw tungkol sa ating sitwasyon ay nagiging makadiyos kapag nakikinig tayo sa Diyos. Ang panalangin din ay panahon para tayo mag-relax, magpalipas ng stress at kumalma. Mas makapag-iisip tayo ng malinaw kapag tayo ay kalmado. Ang Panginoong Jesus, nung siya ay nagkatawang tao, ay nananatiling Diyos pa din. Nasa katawang tao nga lamang, ngunit siya'y nananatiling kapantay ng Diyos Ama at ng banal na Espiritu. Ngunit nung panahong yon, ang kanyang kalikasan ng pagiging Espiritu ay nalilimitahan ng kanyang katawang tao. Kaya para niya makasama at maka-fellowship at makausap ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu, kailangan niyang maglaan ng panahon sa pananalangin. Kaya tuwing madaling araw ay lumalabas ang Panginoon, pumupunta sa ilang para manalangin sa Diyos Ama at sa banal na Espiritu. Yun ay panahon niya para makausap at makapiling ang Diyos Ama at ang banal na Espiritu. Ganyan din tayo. Ang Diyos ay palaging naririyan at hindi niya tayo iniiwan. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. Ngunit hindi natin siya mararanasan at maririnig, malibang maglaan tayo ng panahon na tahimik na nakikinig at nananalangin sa Diyos. Ang panalangin, mga kapatid, ay hindi pagsasabi lamang sa Diyos ng lahat ng ating kailangan at ng lahat ng ating gusto. Ang panalangin ay spiritual na pakikipagniig sa Diyos. Fellowship with God. Dinadama natin ang Diyos
Inaalam natin kung ano ang nasa isip ng Diyos. Ito'y napaka-intimate na panahon para makapiling natin ang Diyos. Para makapanalangin, kailangan tayo ay alert. Sabi sa Efeso 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong maging handa. Yung salita na sa lahat ng pagkakataon ay nangangahulugan na sa lahat ng sitwasyon na mararanasan natin ay palagi tayong mananalangin. Walang pagkakataon o sitwasyon na hindi mo ipapanalangin. Wala tayong palalampasin, maliit man o malaking problema na nararanasan natin, yun ay dapat nating ipanalangin. Yun namang salitang lagi kayong maging handa ay nangangahulugan na palagi nating pagmamasdan ang bawat sitwasyon at pangyayari, ang bawat kilos o galaw ng ating kalaban ay inuobserbahan natin at pinapansin natin. At bawat mapapansin natin ay ipinapanalangin natin. Sinasabi natin sa Diyos sa panalangin. Kung tutulog-tulog tayo, kumikilos na ang ating kalaban, ay hindi pa natin namamalayan. Kaya mahalaga mga kapatid, na ang bawat sitwasyon ay pinagmamasdan nating mabuti. Tinatanong natin, Lord, ano ito? Bakit po nangyayari ito? Ano ang gusto ninyong gawin? Ano ang dahilan? Ba't ipinapahintulot ninyo ito? Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko dito? Ano ang nililikha nitong pagbabago sa pagkatao ko? Minamasdan natin ang bawat sitwasyon, mga kapatid. At habang nag-uobserba tayo, ay ipinapanalangin natin sa Diyos ang bawat detalye na nauobserbahan natin. Sino-sino at ano-ano ang dapat nating ipanalangin. Ang sabi sa verse 18 to 19, manalangin kayo, ipanalangin ninyo ang lahat ng mga hinirang ng Diyos, at ipanalangin din ninyo ako, sabi ni Pablo. Ang ipapanalangin natin ay ang ating sarili, ang lahat ng mga hinirang ng Diyos o ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon, at ang ating mga leader, ang ating mga pastor, ang ating mga cell leader. Inuobserbahan natin ang ating sarili, inuobserbahan din natin ang buhay ng ating mga kapatid at ng ating mga leader. Kung saan may nakikita tayong pagkilos ng kaaway para sila panghinain at ibagsak, ipinapanalangin natin. Ang laban ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa lahat ng ating mga kapatid. Tinutulungan natin ang isa't isa sa ating pakikipaglaban. Hindi lamang ang ating binabantayan ay ang ating sariling laban. Nakikipaglaban din tayo para sa ating mga kapatid at sa ating mga leader sa pamamagitan ng pananalangin. Ipanalangin natin na matagumpay na magampanan ng ating mga leader at ng bawat isa ang gawain at tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Ipanalangin natin lalo na ang ating mga leader. Ang mga leader ay lalong tinatarget ng kaaway dahil kapag sila ang bumagsak, ang lahat ng tagasunod nila ay magkakawatak-watak na rin at maigugupo na rin. Maging sensitive tayo sa mga pag-atake ng kalaban sa ating mga kapatid at sa ating mga leader. Ipanalangin natin sila agad. Ang bilin sa atin sa verse 18 ay, pray in the Spirit. Humiling tayo at sumamo sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit sa patnubay ng Espiritu Santo? Sabi ng Roma 8:26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Tayo ay mahina. Hindi natin alam kung ano ang nararapat nating ipanalangin.
Limitado ang ating nakikita at ang ating nauunawaan. Ngunit ang banal na Espiritu, nakikita niya ang lahat ng bagay. Kahit yung mangyayari pa in the future ay nakikita na ng banal na Espiritu. Nauunawaan ng Diyos ang lahat ng bagay. Kaya sa ating kahinaan, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa ating pananalangin. Kaya hindi tayo nananalangin na para tayong nagre-recite lamang ng mga salita, kung ano-anong mga salita lamang. Kundi sa pamamagitan ng tulong at gabay ng banal na Espiritu, na nangungusap sa pamamagitan ng ating espiritu at sa pamamagitan ng ating isip, ay nananalangin tayo sa Diyos. Ginagabayan tayo ng banal na Espiritu kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya manalangin tayo sa gabay ng Espiritu. Sa NIV po, yung verse 18 ay sinasabi, "Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests." Manalangin tayo ng lahat ng uri ng panalangin. Mayroon pong iba't ibang uri ng panalangin. At ang utos sa atin ay manalangin tayo ng lahat ng uri ng panalangin. Mayroong panalangin ng paghingi ng tulong, paghingi ng gabay, ng lakas, ng kapangyarihan mula sa Diyos. Meron din naman pong panalangin ng pasasalamat, ng pagpupuri o ng pagdiriwang sa mga tagumpay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Mayroong panalangin ng pagsisisi at paghingi ng tawad sa mga kasalanang nagagawa natin, nagagawa ng ating mga kapatid at nagagawa ng ating mga leader. Pwede tayong humingi ng tawad para sa kanila. Mayroong panalangin ng paghingi ng kapangyarihan kapag tayo'y ini-engage ng enemy face to face. Huwag tayong uurong kapag ang laban ay face-to-face. Humingi tayo ng kapangyarihan mula sa Diyos. Sa Marcos 1:23 hanggang 27 po, ay mayroong ganitong tagpo. Merong isang tatay, dinala ang kanyang anak sa mga alagad dahil ito'y inaalihan ng masamang espiritu at hiniling niya sa mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu. Ngunit hindi yun magawa ng mga alagad. Nang dumating ang Panginoong Hesus, isang utos lang ni Hesus, lumayas agad ang masamang espiritu. At ang mga alagad ay nagtanong sa Panginoong Hesus, bakit hindi po namin magawang mapalayas ang masamang espiritu? Sa Mateo 17:19 hanggang 21, ay ganito ang sagot ng Panginoong Hesus. Ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Sa mga spiritual encounters, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng demonyo ay hayag na hayag, kailangan nating manalangin ng taimtim at mag-ayuno. May mga demonyong hindi mo basta-basta mapapalayas, ngunit kailangan nating maghanda. Spiritually, ang laban ay spiritual, kaya ang paghahanda ay spiritual din. Manalangin tayo, mag-ayuno tayo, maglaan tayo ng panahon sa Panginoon para ibigay sa atin ng Diyos ang karunungan at ang lakas at ang kapangyarihan para maharap natin face to face ang ating kalaban. Sa huling bahagi ng Santiago 5:16 ay sinasabi, malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Mga kapatid, nakikita ba natin kung gaano kalaki ang pwedeng gawin ng Diyos kapag tayo na kanyang mga anak ay nananalangin? Malaki ang nagagawa ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Hindi tayo ang gumagawa, kundi ang Diyos ang gumagawa. Ngunit pansinin po ninyo mga kapatid kung gaano tayo kalakas sa Diyos. Kapag tayo'y nananalangin, malaki ang ginagawa ng Diyos. Ganun tayo kalakas sa Diyos. Hindi tayo malakas sa Diyos dahil sa ating sariling husay at galing,
kundi dahil itinuturing ng Diyos na tayo'y mga matuwid sa harapan niya dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. Bakit hindi natin samantalahin na gamitin ang lakas na yan para ipanalangin ang isa't isa at ang pangangailangan na nakikita natin sa isa't isa? Ipanalangin natin ang lahat ng kapatid na dumadaan sa pagsubok at pag-atake ng kalaban. Manalangin tayo sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo ng lahat ng uri ng panalangin. Maging handa tayo palaging manalangin. At manalangin tayo sa patnubay ng Espiritu Santo. Mayroon tayong tatlong kalaban. Ang ating makasalanang kalikasan o ang ating lumang pagkatao, ang masamang takbo ng mundo na humahatak sa atin, at ang hukbo ng kadiliman at ng kasamaan na naghahari sa daigdig. Ang laban na ito ay tuloy-tuloy, walang pahingahan at panghabang buhay. Malakas at makapangyarihan ang ating kalaban at wala tayong kalaban-laban sa kanila. Ngunit ang Espiritu na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa sanlibutan. Mayroon tayong tatlong sikreto para manatiling matatag sa gitna ng pakikipaglaban. Umasa tayo at humingi ng tulong sa kapangyarihan ng Diyos. Isuot natin palagi ang buong kasuotan, ang 6 na kasuotang pandigma na ibinigay sa atin ng Panginoon. At manalangin tayong lagi sa lahat ng pagkakataon. Kung gagawin natin ang tatlong yan, mga kapatid, nangangako ang Diyos sa verse 13, makatatagal tayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yun. Mayroong masamang araw na binabanggit sa talata. Yun ang araw na ang dyablo ay sasalakay, aatakihin tayo at hindi tayo lulubayan hanggat hindi tayo napapabagsak. Ngunit pagdating ng masamang araw na yun, gamitin natin ang lahat ng kasuotang pandigma. Kapag umaatake ang kalaban at nararamdaman natin tayo nasa ilalim ng pag-atake ng kalaban, gamitin natin ang buong kasuotang pandigma na ibinigay sa atin ng Diyos at manalangin tayo. Hingin natin ang lakas at kapangyarihan galing sa Diyos. Hindi tayo i-exempt ng Diyos sa laban. Lahat tayo ay dadaan sa laban. Ngunit gaano man katagal ang laban, gaano man karami ang kalaban, gaano man kamakapangyarihan ang kalaban, kahit sunod-sunod ang pag-atake ng kalaban, ang pangako ng Diyos, matatag pa rin tayong makatatayo pagkatapos ng laban. Hindi papayag ang Diyos na matatapos ang laban na tayo'y nakalugmok at talunan. Ang kalooban ng Diyos para sa atin ay magtagumpay. Kaya huwag tayong susuko sa laban. Huwag tayong susuko sa kalaban. Huwag tayong magpapatianod sa mga lalang ng kalaban. Kundi lumaban tayo. Tiyak na ang ating tagumpay. Tayo ang tiyak na magwawagi. Yan ay nakaukit na sa kasaysayan at tutuparin na lamang ng Panginoon sa ating karanasan. Tayo'y tiyak na magtatagumpay. Malibang tumigil tayong lumaban at magpatianod sa ating kalaban. Huwag nating bibiguin ang Diyos na nagtakda ng ating tagumpay. Iisa ang kalooban ng Diyos, mga kapatid. At gagawin ng Diyos ang lahat ng tulong para tayo'y magtagumpay. Hindi kalooban ng Diyos na ang Kristiyano ay mabibigo. Manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami iniwang mag-isa sa laban na ito. Kinikilala namin na mabigat ang aming laban at makapangyarihan ang aming kalaban. At sa aming sarili ay wala kaming kakayanan
na pagtagumpayan ang kalaban. Ngunit salamat na ang ibinigay mo sa amin ay ang inyong sariling kapangyarihan. Ang kapangyarihang higit, nakahihigit kesa sa aming kalaban. Dahil dito, Panginoon, tinitiyak ninyo ang aming tagumpay. Isaayos ninyo, Panginoon, ang aming mindset, ang takbo ng aming pag-iisip upang maniwala kami na kami nakadistino para magtagumpay at hindi para mabigo. Kaya kapag dumadating ang mga tukso ng kaaway, kapag kami dumadaan sa mabibigat na karanasan, remind us, Father God, that you have destined us para magtagumpay. Ang pagkabigo ay walang lugar sa buhay ng inyong mga anak. At kung mayroong sino man sa amin, Panginoon, na pansamantalang na ilulugmok ng kalaban dahil pinayagan namin ang kalaban na kami ay ilugmok at gapiin. Dahil pinahintulutan namin ang kalaban na kami matangay ng kanyang mga lalang. Ngayong umaga, Panginoon, ay idinadalangin ko na palakasin ninyo ang mga kapatid na ito. Ibangon ninyo sila, Panginoon, mula sa pagkakalugmok at sa pamamagitan ng inyong sariling kapangyarihan at lakas. Ay bigyan ninyo sila ng panibagong resolve na bumangon at tumayo, talikuran ng kasalanan at pagsisihan ang lahat ng kasalanan kanilang kinabagsakan, Panginoon. Alam namin kung gaano kami kahila, ngunit humihingi kami ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na aming pinagdaraanan. Pagtagumpayin ninyo kami, Panginoon. Ibangon ninyong muli. At kung meron sino man sa amin na nag-iisip na kami nakatayo, tulungan ninyo kaming mag-ingat sa aming sarili. Dahil baka kami naman ang atakihin ng kaaway at kami naman ang maigupo ng kaaway. Tulungan ninyo kami na magdamayan at magtulungan sa isa't isa para mapagtagumpayan ng isa't isa ang aming mga laban. Tulungan ninyo kami na makipagbaka para sa iba at para sa aming sarili. Tulungan ninyo kami na magsama-sama, magtulong-tulong sa pakikipagbaka laban sa aming kaaway. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Wala po kaming ibang inaasahan, kundi ang lahat ng pangako mo, ang lahat ng mga katotohanan ito na itinuturo ninyo sa amin. Ang siya naming lakas, kaaliwan, pag-asa, at tibay na nagpapatatag sa aming pananalig sa iyo. Salamat po sa mas magandang paalaala ninyo sa amin ngayong umaga. Naway ikalakas ng aming loob, Panginoon. Ikalakas ng aming resolve na hindi kami magpapatalo sa aming kaaway. Lalaban kami sa pamamagitan ng lakas ng banal na spirito na nasa amin. Bless us, Father God. Keep us safe in the hollow of your hands and strengthen us. In the name of Jesus, our Lord. Amen. Amen.